Alright mga kapatid, very interesting topic ulit 'to na may kinalaman sa mga extraterrestrial being dahil ako naniniwala ako na marami sa inyo ang, naniniwala mga tol sa existence ng, mga alien 'no. Ang problema lang kasi mga tol, kahit na marami ng nakikita, kahit na marami ng nakikitang, tawag dito, mga video na nagsasabing ito'y UFO, marami ng sightings kumbaga. Ang problema rito, wala daw talagang matibay o solid na evidence dahil nga laging nade-debunk mga tol, 'di ba? O kaya kung hindi naman is papatayin na yung issue at wala nang mapag-uusapan tungkol sa bagay na ganyan. So ito ang ating aalamin at pag-uusapan mula rito kay Bulalord YT. Ang sabi rito, nandito na daw sila mga tol. No, nandito na. Pero ang tanong, bakit ang hirap natin silang makita o bakit hindi natin sila makita? Alright, yan ang ating pag-uusapan. Pero bago natin ito simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe kay Bulalord YT. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, mga kapatid, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Nag-explore ako recently about sa UFO sightings. Interesting talaga kasi siya. Kaso, kahit ang dami ng kwento at mga nakakita, may isang malaking issue pa rin. Walang solid evidence. Sa science, importante na may hawak kang ebidensyang pwede mong ma-examine ng maigi. Pag-usapan natin kung bakit crucial ang physical evidence at papaano ito nakaka-influence sa mga kwento ng UFO sightings. Pero bago pa natin ituloy yung diskusyon, make sure na i-hit mo yung like button at i-subscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagagawa. At kung gusto mong ma-notify sa bawat bagong video ko, i-click that yung bell icon. May mga video kasi, may mga sightings na, pero lagi kasing merong explanation na lumalabas. Kumbaga parang dinedebunk nila yung mga sightings na yon, yung mga evidence na yon. Kaya ang nangyayari mga tol, nagkakaroon ng butas, no? King tulong niyo sa akin at sobrang na-appreciate ko yan. Nagawa mo na? Alright, simulan na natin. Subscribe! Imagine mo nagkukwento ka sa tropa mo na may rare bird ka na nakita sa hardin mo. Siyempre, exciting yun. Pero para talagang maniwala sila, kailangan mo ng malinaw na litrato ng ibon. Tama? Ganun din sa UFO sightings. Tapos pag may malinaw ka namang picture, sasabihin edited. Di ba? Pag may malinaw kang video, sasabihin edited. Kailangan talaga sila ang makakita personally. Di ba? Para mamaniwala talaga sila mismo. Sa scientific community, kapag sinabi mong may nakita akong kakaiba sa langit, hindi yan masyadong pinapansin kung wala kang matibay na pruweba. Dito, mahalagang physical evidence. Parang golden ticket yan na nagbibigay sa iyo ng access sa serious investigation. Gusto ng mga scientists, yung mga bagay na mahahawakan, masusukat at masusuri nila dahil binibigyan sila nito ng concrete data. Sa ibang fields, mas straightforward lang ang pag-collect ng evidence. Halimbawa, kung may magsasabi na may bagong type ng bato siyang na-discover, pwede niyang ipresenta yung bato na yun para masuri. Pero sa UFO sightings, mga saglitang pangyayari yan na bihira mag-iwan ng ebidensya. Kaya mahirap talaga mangolekta ng physical evidence. Pero pagdating sa science mga tol, nakakaloko din naman kasi sila di ba? Ang daming scientists hindi naniniwala sa Diyos kasi kailangan nila ng physical evidence. Di ba? Ang dami ng ebidensya ang nandiyan dyan sa harap nila, ayaw pa rin nilang paniwalaan, di ba? DNA ng tao mga tol, isang ebidensya na yan na meron talaga lumikha sa ating lahat kaso wala Yung iba ayaw pa rin maniwala Yung kakulangan ng physical evidence sa mga UFO sightings ay nag-iiwan ng malaking butas sa ating kakayahang mag-debunk o mag-validate ng mga sightings. Parang pinasa mo yung isang mystery novel na wala yung mga huling kabanata. May idea ka sa kwento pero yung ending nawawala. Pero sabihin na nating sa isang maswerteng araw, may nakakuha ng malinaw na larawan o video ng UFO. O mas maganda, mga debris mula sa lugar na pinaglandingan ng isang UFO. Dito na magiging interesante ang mga bagay-bagay. Kasi mapapag-aralan na ang mga ebidensyang ito, matetest sa mga lab at mapapagdebatihan ng mga eksperto. Nagbibigay ang tangible evidence ng something real na kakagati ng scientific community. Lumilipat ang usapan mula sa what if papuntang let's dig deeper. Kaso, bibihira ang ganitong pangyayari at ang challenge ng pagkuha ng physical evidence ay patuloy na nagiging malaking hadlang sa pagtuklas ng mga misteryo ng UFO sightings. Mahirap pero ang pagnanais na malaman ang katotohanan ay nagpapanatili ng interes at
tuloy-tuloy ang diskusyon. Pero ito rin ang nasa isip ng marami. Kapag ka sinasabi kasing top secret mga tol, talagang walang pwedeng makaalam niyan. At kung may lalabas mang maglilik man na ebidensya, gagawan nila yan ng ibang version ng kwento para i-debunk o para pasinungalingan yung ebidensya na yon kasi kailangan nga niyang manatiling sikreto, 'di ba? For example, meron kang secret na ayaw mong malaman, 'di ba? At biglang nag-leak 'yon. Marami kang gagawing alibi na hindi ako 'yan, hindi totoo 'yan, ganito 'yan, ganyan ang nangyari diyan. Alam mo 'yon? Hanggang sa mabutasan mo 'yon at yung ebidensyang 'yon hihina, mga tol. Kaya kahit na napakaraming nag-leak na mga photos, videos, mga interviews, mga umaamin, halimbawa mga military, mga sundalo sa abroad o sa Amerika mismo ang umamin na marami na silang encounter sa ganyan, ganyan. Pero andudun pa rin kasi mga tol yung dahil nga top secret to, maraming kokontra diyan, no? Maraming magbibigay ng butas doon sa sinabi mo para hindi siya maging konkreto at mamatay na lang yung issue. 'Di ba? Katulad na lamang halimbawa yung issue na hindi naman daw talaga totoong nakatapak ang tao sa buwan nung panahon ni Neil Armstrong kasi nga maraming interview yung mismong mga yung mismong mga astronaut na yun nagsabing hindi naman sila nakarating dun 'di ba? Pero tingnan mo, nandoon pa rin yung matibay na paniniwala mga tol ng NASA at ng ibang mga tao na hindi, nakarating tayo sa buwan. Ikaw naniniwala ka ba nakarating ang tao sa buwan? Comment ka na lang sa ibaba. Alam mo ba sa panahon ngayon halos lahat ay may smartphone na, may magandang kamera, parang may mini recording tayo sa ating mga bulsa. Tama. Blessing at sumpa ito pagdating sa paghahanap ng ebidensya ng UFO sightings. Sa good side, kung sakaling magpakita ang UFO, malaki ang tsansa na may makakakuha nito sa camera. At hindi lang basta camera, kundi high resolution pa na mas malinaw kumpara nung nakaraang dekada. Malaking tulong ito dahil mas detalyado ang makikita natin. Parang pagkakaiba ng panonood ng HD movie kumpara sa lumang TV. At sa tulong ng social media, mabilis na kumakalat ang larawan at video na nakakagising ng interes ng publiko at minsan nakakahuli pa ng atensyon ng mananaliksik. Bukod sa smartphone, may iba pang teknolohiya na tumutulong din, kaya ng mga high-powered telescope, infrared cameras at radar systems na nagbibigay ng ibang paraan ng pagtuklas at pag-record ng kakaibang mga pangyayari sa himpapawid. Kapag tama ang paggamit, ang mga gadgets na ito ay nagbibigay ng mas matibay na pundasyon para sa pagsusuri ng mga nangyayari sa ating kalangitan. Pero itong problema, yung parehong teknolohiya na tumutulong sa atin na makunan ang mga posibleng UFO sightings ay ginagawa na itong madali para sa mga pranksters na gumawa ng mga peking video ng UFO gamit ang mga computer graphics. Tama. O hindi naman kay pag-uwi ng mga larawan para magmukhang kakaiba ang ordinaryong eroplano. Sa madaling salita, hindi mo na masasabi kung totoo ba o hindi. Parang Wild West ng maling impormasyon ngayon at ang paghanap ng totoo sa peke ay parang paghahanap ng karayom sa bunton ng dayami. At hindi pa na nagtatapos, kahit may lumitaw na tunay na ebidensya, ang pagtukoy kung ano talagang ipinapakita nito ay isa pang malaking hamon. Alien spacecraft pa ito, isang lihim na proyekto ng militar o isang drone na may kakaibang disenyo. Mabilis na lumalabo ang linya sa pagitan ng katotohanan at kathang isip. So, habang binibigyan tayo ng technology ng way para makakuha ng physical evidence, nagdudulot dito ng komplikasyon na maaring magpaikot sa atin sa tamang landas. Mahirap man, pero exciting ang tera na ito at bawat malinaw na larawan o piraso ng ebidensya ay naglalapit sa atin o naglalayo sa paglutas ng malaking palaisipan ng UFO. Ang tech mess na ito ay parte lamang ng kwento. Meron ding mga pananaw at stigma sa lipunan na nakapalibot sa usapin ng UFO na malaki ang papel sa kung paano natin hinaharap ang physical evidence. Yan ang susunod nating pag-uusapan. Pag-usapan natin yung mga iniisip at nararamdaman ng tao kapag UFOs na ang topic. May malaking stigma kasi kapag sinabing UFO. May iba na iniisip kagad na tinfoil hats at alien conspiracy theories. Mahirap to, lalo na sa scientific community kung saan kailangan makita muna bago maniwala. Ngayon, itong pagdududa ng lipunan sa mga UFO ay talagang nakakaapekto sa pagkolekta ng matibay na ebidensya. Halimbawa, may nakakita ng UFO pero dead man lang o tinago ito. Baka kasi pagtawanan lamang. Sayang yung chance na makakolekta sana ng ebidensya. Parang may treasure map ka pero nahihiya kang sundan kasi
baka ano pang isipin ng iba. Hindi lang sa mga simpleng tao itong issue na ito, pati ang mga nasa aviation o military, baka nagdadalawang isip silang i-report ang mga strange sightings. May reputasyon kasi silang iniisip at ayaw nilang maging UFO guy sa trabaho, di ba? Kaya yung ibang sightings baka hindi nare-report at yung ibang ebidensya nawawala na lamang bigla. Pero hindi naman puro negative. May mga matatapang din na tao na sumusulong laban sa agos. Kaya ng mga piloto at military personnel na nag-share ng encounters nila. Nagdadagdag sila ng credibility sa UFO talks. Yung mga kwento nila na may backup radar data o videos nagiging valuable piece ng puzzle. May mga organizations at research groups din na seryoso nag-i-investigate ng UFO phenomena. Trabaho nila na gumawa ng safe space para makapag-report ang mga tao ng sightings na walang takot sa pangungutya at kung saan yung evidence makukolekta at masusuri ng maayos. Pero pagdating sa mga ganitong evidence, ako mas naniniwala ako kapag mga bata ang nagkikwento. Katulad na lamang dun sa nangyari sa Zimbabwe, 'di ba? Yung 60, no? 60 mga kabataan, mga tol, mga elementary student. Pare-pareho silang nakakita at pare-pareho silang nagkukuwento kung ano yung nakita nila. Meron daw bumaba nakasakay sa parang spaceship, mga tol. Dino-drawing pa nila 'yun no. Mas kapani-paniwala kapag mga bata talaga nagkukuwento. Kasi biruin mo 60 kabataan magkukuwento, sasabihin nung iba, hindi baka nagkaroon lang daw sila ng hallucination. Biruin mo 60 kabataan pare-pareho hallucination nila, 'di ba? Dahan-dahan ang pagbabago ng attitudes. Bawat credible report o piece ng ebidensya, unti-unting binabakbak ang pader ng skepticism. Nagbubukas ng pinto sa mas open at serious discussion tungkol sa kung ano ba talaga yung lumilipad sa ating kalangitan. Ang societal landscape ay nagbibigay ng complex backdrop sa paghahanap ng physical evidence. Halo-halo yung takot, curiosity at thirst for knowledge na nagtutulak ng iba't ibang reaksyon sa UFO sightings at sa evidence na iniwan nila. At pagdating sa evidence, may steps na ginagawa para mas mapadali yung paghahanap ng physical evidence. Parang hindi na lang basta nagkahabol ng anino. Dahil sa dami ng mga balakid, baka nagtataka ka, paano ba natin nalalaman ang katotohanan tungkol sa mga UFO? May mga konkretong hakbang ba na ginagawa para mas maging organisadong paghahanap at hindi lang puro habulan? Well, una, maraming mga organisasyon at kahit mga ahensya ng gobyerno na ngayon ay aktibo ng nakikilahok. Nag-set up sila ng official channels para sa pag-report ng UFO sightings na hindi ka pagtatawanan. Parang may dedicated desk kung saan pwede mong i-drop off yung UFO story mo at alam mong saseryosohin. Pinagtutuunan din nila ng pansin ang pag-standardize kung papaano ginagawa ang mga UFO investigations. Sobrang importante nito kasi pag may set of common guidelines, mas nagiging transparent at reliable yung buong proseso. Kaya kung may makakita na tingin nila ay physical evidence ng UFO, clear na yung path kung papaano i-report, kung papaano ipapasa at papaano ito i-analyze. May big push din na mas involve ang scientific community sa pag-build ng bridges sa pagitan ng UFO researchers at ibang scientific disciplines. Ang goal ay gumawa ng mas open at collaborative environment para nag-imbita ka ng mas maraming matatalino sa party para pag-aralan yung evidence at magkaroon ng konklusyon. Ang multidisciplinary approach na ito ay makakatulong mag-alis ng mga misteryo sa paligid ng UFO sightings at magdala ng scientific rigor sa usapan. At huwag natin kalimutan yung role ng technology na napag-usapan nga natin kanina. Sa mas pinagandang tech tools, yung proseso ng pag-collect at pag-analyze ng evidence ay pwedeng maging mas robust. Parang nag-upgrade ka mula sa magnifying glass papunta sa high-powered microscope para mas malinaw yung view sa kung ano yung hinaharap natin. Pero kahit may mga advances, yung daan sa pagkolekta ng indisputable physical evidence ng UFOs ay malubak pa rin. Bawat step forward, isang patak lang yun sa balde na patungo sa pagbuo ng mas matibay na kaso para sa seryosong investigasyon ng UFO. Mix to ng changing attitudes, better tools at structured approach na balang araw ay mag-aalis ng veil sa enigma ng UFO. Ang quest for physical evidence sa UFO sightings ay parang pag-piece together ng giant cosmic puzzle. At kahit malayo pa sa pagiging kumpleto, bawat effort na tugunan ng evidence dilemma ay nagdadagdag ng piraso sa UFO puzzle na naglalapit sa atin sa pag-unawa sa malaking larawan ng kung ano talaga ang nangyayari sa ating kalangitan.
Ang kwento ng UFO sightings at ang paghanap sa physical evidence ay parang ongoing narrative. Bawat pahinang lumilipas may bago tayong nalalaman. Pero lalo lang tayong nagiging curious sa buong kwento. Patunay ito ng ating natural curiosity at yung hindi natitinag na drive natin sa pag-explore ng unknown. At sino nga bang nakakaalam, di ba? Baka nga with a mix of open minds, sharp eyes at scientific tenacity, baka someday malutas natin itong UFO enigma. At kung gusto mong ginagawa. Alright mga kapatid, alam nyo, kung ikaw lang kasi, di ba, lahat naman tayo, meron na tayo mga cellphone di ba? Kaya imposible na halimbawa na may lumabas o may lumipad na mga UFO, unidentified flying object, di ba? O UFA, unidentified, UAP? UAP na ata yung bagong tawag nila no? May lumipad na ganyan sa kalawakan, imposible naman na ikaw lang ang makakakita at makaka-video niyan, di ba? So kung ikaw lang ang tanging may hawak na video, di ba, mahirap talaga paniwalaan mga kapatid, no ba? Pwedeng i-edit yan, pero pag maraming taong nakakita at maraming mga taong nakakuha ng video sa iba't ibang anggulo, mga tol, pwede nang katibayan yon. Pero posible rin naman kasi biglang may mga ahensya ng gobyerno magsasalita, ayang nakitang yan, rocket yan na pinalipad namin. Ayang nakita yan, weather balloon yan na pinalipad namin. So kahit na gaano karami makakuha ng larawan o video mga tol, meron pa rin kasing magdedebang o meron pa rin magsasabi kung ano yun. Posibleng totoo, weather balloon yung pinalipad nila. Posibleng hindi rin nila alam yun pero gumawa na lang sila ng alibay o gumawa na lang sila ng kwento para hindi manatiling hindi maging matibay na ebidensya yung hawak ng mga taong nakakita. Gets nyo mga tol? Anyway, kung ikaw ay naging interesado dito sa topic na to mga tol at dito sa video to, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out!